Nahahati ang citadel sa apat na bahagi. May drawbridge sa pasukan ng fortress, isang lugar ng labanan sa labas ng outer walls, isang underground na kulungan sa labas ng inner castle, at isang lugar ng pagsamba para sa mga demonyo sa silid ng Lord. Habang papalapit sila sa isa sa mga bahaging ito, sandali silang huminto nang mapansin nila ang mga gargoyle sa unahan, at naalala ni Bjorn na isa itong rank 8 na halimaw na karaniwang nakaupo lamang sa isang lugar at mukhang estatwa. Ngunit kapag nakakita ang mga gargoyle ng kalaban, nag-iiba ang kanilang kilos, at ang isa sa mga halimaw ay nanginig, pumalaspas ang mga pakpak, at itinuon ang tingin nito sa mga adventurer na nakatayo sa harap nito. Mabilis na inisip ni Bjorn na agad aatake ang mga gargoyle, at pinigil niya ang kanyang panga. Nanghina ang kanyang tuhod sa takot at napasigaw siya nang maramdaman niyang lumulubog ang kanyang mga paa sa bato, at napag-isip-isip niya na ang pinaka-obvious na paraan para talunin ang gargoyle ay ang magsakripisyo ng isang kasama upang mapetrify habang ang iba ay lalaban. Nang mapansing nahuli ng skill ang pangunahing tauhan, nag-aalalang sumigaw si Inar ng pangalan niya at nais nang tumakbo palapit upang tumulong, ngunit inilahad ni Raven ang kamay nito sa harap niya, hinaharangan ang daraanan. Habang inaayos ang kanyang sombrero, ngumiti siya ng may kumpiyansa habang nakatitig sa gargoyle, at inisip ni Bjorn na may nagbabago na. Kasabay ng pagsigaw ng spell na Artina Bayer, iniunat ni Raven ang kanyang staff pasulong, at nagsimulang kumislap ng maliwanag ang enerhiya ng mahika. Ito ang mahika ng pag-alis ng sumpa, at dahil sa epekto ng spell na ito, ang batong bumalot sa katawan ng pangunahing tauhan ay nagsimulang maggumuho, nagiging maliliit na kapiraso. Pagkalaya niya, agad na naghanda si Bjorn para lumaban nang lumipad ang gargoyle papunta sa kanya na nakaunat ang palad, at inisip niyang ang mga gargoyle na hindi kayang mag-cast ng petrification ay ang pinakamadaling uri. Bago pa man siya masaktan ng gargoyle, inihampas niya ang kanyang mace at tinamaan ito sa ulo. Si Inar, na tumatakbo rin palapit, ay iniayon ang kanyang espada at tinamaan ang gargoyle sa katawan. Ngayon, may pangalawang halimaw pang natitira, at ito naman ang kalaban ni Hakiro, na may kasamang sigaw ng digmaan habang inihahampas ang kanyang maso, tinatamaan ang gargoyle. Tumilapon ang halimaw sa gilid, hirap panatilihin ang balanse, dahil sa pagkakadurog ng isa nitong paa sa lakas ng atake ni Hakiro. Umungol ang gargoyle, at si Hakiro, sinamantala ang pagkakataon, ay mas lumapit pa at muling inihampas ang kanyang maso habang sumisigaw. Nanlaki ang mata ng gargoyle habang nakakuha si Hakiro ng karagdagang experience point sa pagkatalo nito. Hindi nagtagal, ang mga katawan ng mga gargoyle ay naglaho na parang usok, at sandaling natigilan ang buong grupo. Pagkaraan nito, natawa si Hakiro at nagpahayag na maganda ang laban nila. Napansin naman ni Bjorn na mahusay si Hakiro dahil tinamaan niya ang kalaban mula sa ibaba paakyat, at sa palagay ng pangunahing tauhan, matalino iyon. Bigla na lang na-distract si Inar, iniikot ang ulo niya sa gilid at tumutok sa magic stone, saka sumigaw na gumagalaw ito. Ang batong umangat sa ere ay lumipad papunta sa backpack na dala ni Terran, at ipinaliwanag naman ni Raven na isa itong spell para sa pagkalap ng crystals, na nangakong siya ang kukuha nito at paghahatian nila pagkatapos. Napansin ni Hakiro na malaking tulong iyon kaya nagpasalamat siya, at sabay tawa ay nagmungkahi na magpatuloy na sila. Makalipas ang ilang sandali, umiikot ang kanyang martilyo habang binabasag ang pader na lumitaw sa harap nila, at pumasok sila sa nabuo nitong butas, pagod na nagmamasid sa paligid. Nakakunot noo si Hakiro at sinabing sobrang dilim dito kaya kailangan nila ng pinagmumulan ng liwanag. Nang marinig iyon, lumingon sa kanya si Raven at nagpasya kung ano ang gagawin. Bahagyang iniunat niya ang palad niya pasulong, saka sumigaw ng light spell, at isang kumpol ng mahiwagang liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang kamay. Pagkatapos, umangat ito pataas at huminto sa ilalim ng kisame ng silid. Paglitaw ng ilaw, nakita nilang lahat na may malalaking halimaw sa unahan at napahinto sila. Habang tinitingnan ni Bjorn ng mabuti ang mga halimaw, napagtanto niyang ito ang The Dead, mga halimaw na walang rank, hindi nagbibigay ng experience o crystals. Bukod pa rito, hindi nawawala ang mga katawan nila hanggat walang essence na nahuhulog mula sa kanila. Sinabi ni Raven na pag-atake sa mga halimaw na ito ay pag-aaksaya lang ng mana, at tumatawa namang sumang-ayon si Hakiro, inaamin na sayang lang ang magic sa mga yon. Nakatayo lang ang mga undead sa harap nila, hindi pa umaatake, pero sa susunod na sandali, sabay-sabay na sumugod ang ilang halimaw. Tumakbo sina Inar, Bjorn, at Hakiro papunta sa kanila, na nagsasabing kailangan nilang tapusin ang mga ito ng mabilis. Mabilis na sumigaw si Inar, nakakunot ang noo, at paglapit sa mga undead ay winasak niya ang ilang halimaw agad-agad. Dumaan sa tabi nila si Hero at agad ding sumabak, tumalon at pinalo ng martilyo ang isa sa mga undead.
Ang pangunahing tauhan naman, mariing nakagat ang panga, iwinasiwas ang kanyang mace at sa isip ay sumigaw na ito na ang katapusan, bago nagpakawala ng sunod-sunod na hampas at winasak ang pinakamalapit na undead sa kanya. Bigla siyang kinilabutan, nanlaki ang mga mata ng mapansing naglaho ang katawan ng isa sa mga halimaw at sa halip ay lumitaw ang Horn of the Undead Commander. Lumapit si Inar at nagulat na tiningnan ang nahulog na bagay, tinanong kung sungay ba talaga iyon. Napansin niyang sobrang laki nito at nagtanong kung paano ito gagamitin. Lumapit din si Hakiro at sinabing malalaman din niya iyon maya-maya, sabay tawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy sila sa paglalakad at huminto muli, nakatingin sa mga pinto. Inamin ni Hakiro na hindi kakayanin ng martilyo niya na basagin ang pinto na iyon. Lumapit si Raven at nangakong siya ang bahala, saka nagcast ng Aegon Turret spell. Mula sa nakaunat niyang staff ay bumulusok ang malakas na apoy papunta sa pinto, at sabay ding tumaas ang alikabok. Napapikit sina Hakiro, Bjorn, at Inar habang tinatakpan ang sarili mula sa alikabok. Nang unti-unti itong hamupa, binuksan ng pangunahing tauhan ang mga mata at nakakunot noong napatingin, napansing halos tuluyang nawasak ang pinto, at si Raven ay nakangiting nakatayo sa nabuo nitong siwang, hinihintay sila. Tinanong niya kung tutuloy pa ba sila. Napaisip ang pangunahing tauhan na masyadong malalakas ang mga mage. Sa wakas, narating nila ang unang bahagi, na isang drawbridge sa pasukan ng fortress. Huminto sila sa harap ng nakataas na tulay, at sinabi ni Raven na gaya ng iniisip niya, nakataas nga ito. Paglingon niya kay Inar, inutusan niya itong hipa ng sungay. Kahit nagulat si Inar at napatingin sa kanya, pumayag pa rin ito, at pagkatapos, huminga ng malalim bago simulang hipa ng sungay. Dahil dito, nag-activate ang matagal ng natutulog na magic seal. Napasigaw si Inar ng may kaba, tinatanong kung ano ang nangyayari. Nagsimulang bumaba ang tulay, at iyon ang ikinagulat niya. Nakakunot noo siyang nagtataka, at bigla niyang napansin na ang dugong tubig na pumupuno sa moat ay nagsisimulang tumaas. Bigla niyang nauutol na sinabi sa iba na maghintay, at napansin niyang may kung ano sa ibaba. Naisip ni Bjorn na dahil sa madilim na dugong tubig at pulang langit, tinawag ang lugar na Bloody Citadel ng may dahilan. May mga kamay ng halimaw na nagsimulang lumitaw mula sa tubig, kaya ngumiti si Raven at sinabing huwag mag-alala, ipinaliwanag na mga ordinaryong undead lang ang mga iyon. Napailing na lang si Inar at tumawang kinakabahan, sinasabing hindi naman siya nag-aalala, habang iniisip ni Bjorn kung ano nga ba ang kanilang pakay. Sa sandaling iyon, isa sa mga undead ang nagsimulang umakyat sa tulay, at naisip ng pangunahing tauhan na kailangan nilang hintayin pang bumaba ng tuluyan ang tulay. Umakyat rin ang iba pang mga halimaw, at napalibutan sina Bjorn, Inar, Hero, at Terence si Raven, hawak ang kanilang mga sandata sa unahan. Para makapagsimula silang lumaban, kailangan nilang mabuhay sa pag-atake ng napakaraming undead, at ito ay medyo mahirap na bahagi, pero para lang sa mga normal na grupo. Ngumiti si Raven at sinabing handa na ang spell, at pagkaway niya ng kamay ay parang inimbitahan niya ang mga undead na lumapit sa kanya. Hindi mahirap daanan ang bahaging ito kung ang grupo ay may mage na may area attacks. Itinaas ni Raven ang staff niya, at ginamit ang spell na Alterity Rot, at mga agos ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa ere, tumatama sa mga halimaw at winawasak ang mga ito. Napanganga si Bjorn sa pagkakamangha habang pinapanood iyon. Hindi nagtagal ay nawasak ang lahat ng undead. Nananatili pa sa hangin ang magic na ginamit ni Raven, ngunit unti-unti na itong naglalaho. Inamin ni Hakiro na kamangha-mangha iyon, at sinabi naman ni Raven na ordinaryong undead lang ang mga iyon. Mariing ngumanga si Bjorn, nakakunot noo, at sa isip ay napansing tama siya, malakas nga si Raven, pero hindi niya inakalang ganoon kalaki ang agwat nila. Sinabi ni Raven na kailangan nilang hintayin pang bumaba ng tuluyan ang tulay, at nang tingnan ito ng pangunahing tauhan, naisip niyang hindi niya inaasahang mapapadali nila ito ng ganoon. Hindi nagtagal at bumaba na ang tulay, at habang nagsisimula ng maglakad, iniimbitahan sila ni Raven na pumasok sa loob. Nalampasan na nila ang unang bahagi ng Bloody Citadel, at si Bjorn, mas mariing pinagdikit ang labi, nagpatuloy sa paglakad habang iniisip na nakakatuwang napakadali nito.